Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Brandon. At isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Pwede po bang pakaway? Para alam ko po kung napapakinggan niyo po ako. Okay. Praise God at napakabuti po ng Panginoon dahil tayo po ay may buhay, may hininga, may kalakasan. At nandito po tayo sa ating Bible study ngayong umagang ito. At bago ko po ibahagi ang salita ng Panginoon na gusto po ng Diyos na ating matutunan, pwede po bang samahan niyo akong muli sa isang maikling panalangin? Tayo pong lahat ay yumuko, mga kapatid. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli po kami po ay natipon para pakinggan ang iyong mga banal na salita na siyang magbibigay sa amin ng kalinawan, na siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng liwanag sa lahat po ng aming mga gagawin, sa lahat po ng daanan na aming tatahakin, Panginoon. Sa pamamagitan po ng iyong mga salita, kami po ay magiging maayos po ang aming pamumuhay sa mundong ito. At dinadalangin po namin at hinihiling po namin, O God, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan para po sa ganon ay maunawaan po namin ang iyong mga banal na salita. At gawin mo, Panginoon, na matabang lupa ang puso ng bawat isa dahil doon po maitatanim ang iyong mga salita at yun po, Panginoon, ang magiging ilaw po namin habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Salamat po. Ako lamang po ay iyong instrumento, Panginoon, para maihayag po ang iyong mga salita, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Kaya Sunday po ngayon, so blessed Sunday everyone. At Mother's Day din. Meron po bang mga mothers dito? Ay, parang puro kalalakihan ang nag-attend ngayon ah. Saan yung mga mothers natin sa sa BJMPs? Salamitan. Salamitan. Hello po. Meron yung mga mothers po, pakitaas ang kanilang mga kamay. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyo. And of course, sa ating mga kapatiran na nandito rin, from north to south to west to east, saan man po kayo naroon, Happy Mother's Day. God bless you. Okay, so dako po tayo sa salita ng Panginoon at gusto ko pong umpisahan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11 dahil meron pong gustong iparating ang Panginoon sa atin na kung saan kailangan po nating malaman at kailangan po nating seryosohin. Ibig sabihin, itanim po sa ating mga isipan at sa ating mga puso. Sabi po ng Diyos, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare." Ano po ang ibig sabihin nito? Darating po ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po si Jesus, dumating po siya bilang tao para ituro po sa atin kung paano po tayo mamumuhay ng may kabanalan at katwiran sa ating mga buhay. At para din po tayo po ay iligtas. Pero namatay siya sa cross, alam po natin yon. Inako niya ang ating mga kasalanan, naipako siya sa cross hanggang siya po ay nalagutan ng hininga. Pero sa ikatlong araw, siya pong muli ay nabuhay. Kaya yan po ang diferensya ng Diyos na pinagsisilbihan at sinasamba po natin sa umagang ito. Siya po ang Diyos na buhay. Namatay siya pero nabuhay muli. Kaya may katuturan po at may direksyon ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan at ang Diyos na nangako ng kaligtasan ay buhay at kayang-kaya niya itong tuparin sa ating mga buhay. Okay? At babalik siyang muli. At sa kanyang pagbabalik, sabi niya, para siyang hindi po siya magnanakaw. He will be like a thief. Okay? Para darating siya bilang parang isang magnanakaw. Bakit naihalin tulad sa isang magnanakaw? Kasi, di ba ang magnanakaw, hindi naman nagpapaalam. Siguro meron sa atin ang naka-experience. Naging kasangkapan tayo ng demonyo at nagawa natin ang mga bagay na ayaw natin or hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, hindi tayo nagpapaalam kung tayo po ay gagawa ng masama, di ba? Meron bang nag-text muna sa bahay
bahay ng may bahay bago natin pasukin? O, hindi, di ba? Magte-text ka ba kung magnanakaw ka? O kaya kung kukupitan mo ba yung katabi mo o yung mga ibang tao, sasabihin mo pa ba na, oh, mamaya kukunin ko yung wallet mo. Mayroon bang nagpapaalam na magnanakaw? Wala po. At ganyan din po inihilintulad ng Panginoon ang kanyang pagdating. Hindi po natin alam kung kailan siya darating. Pero sigurado po darating siya. At sa araw na iyon, sabi niya, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay guguho at maglalaho. Lahat po ay masisira, kahit po yung malaking bahay natin, yung mga maraming sasakyan natin, lahat po yan ay masisira sa pagdating ng ating Panginoon. At ang malaking katanungan ng Panginoon ay nasa 2 bersikulo. In the next verse, please. Kung kanino ang magiging, verse 11, kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Kaya kung sabi ng Panginoon, kung ganito ang kahihinatnan, kung ganito ang mangyayari na masisira naman pala lahat, sabi niya doon sa English version, what kind of people you ought to be? Anong klaseng mga tao kayo sa pagdating ng ating Panginoon? Anong klaseng pamumuhay ang gagampanan ninyo habang hinihintay natin ang ating Panginoon? So, ang tema po natin, ang title po natin sa umagang ito is Living Holy and Godly Lives, or Living a Holy and Godly Life. Pamumuhay na merong kabanalan at merong pagiging makadiyos. Okay? So, kasi yan ang kagustuhan po ng Panginoon. Kaya po tayo nag-a-attend sa church service every Sunday kasi gusto po nating maging banal. Gusto po nating maging tuwid ang ating pamumuhay kasi gusto po nating pumunta sa kaharian ng Panginoon sa langit. Di po ba, mga kapatid? Pero alam niyo po, ang kabanalan, hindi po yung pagiging tahimik lamang sa isang sulok. Kasi minsan, kapag mayroon tayong mga kasamahan na tahimik, mahiyain, sasabihin natin minsan sa kanila, uy, wag ka namang ganyan, para kang banal. Di ba? Minsan ganun yung pagkakaintindi natin sa kabanalan. Yung pagiging tahimik, hindi masyadong madaldal, pero kung magsalita man masyado na namang mahina, parang akala natin yun ang definition ng pagiging banal. Pero hindi po, mga kaibigan, ang pagiging banal po ay yung pagkakahiwalay natin mula po sa mga ginagawa natin na kamalian. Being set apart for God's use. Tayo na po ay, kung noon ay naging kasangkapan po tayo ng demonyo, ngayon po hindi na po tayo magpapagamit sa demonyo para ipatupad ang kanyang mga alituntunin or ang kanyang mga kalooban. Okay? Tayo na po ay naging banal dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya ngayon na po, God ina-expect po ng ating Panginoon na ang buhay po natin ay maging kaaya-aya po sa Kanya. Yung gagawin na po natin ay yung mga bagay na nagbibigay papuri sa ating Diyos. Okay? So para maging makadiyos po tayo at maging banal sa ating pamumuhay dito sa magulong mundo na ito, tignan po natin ano po ba ang kailangan nating gawin. At yan po ay mababasa natin sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 20. Alam niyo po ang salita ng Panginoon, nandun lahat ng alituntunin, lahat po ng gabay, lahat po ng kailangan nating gawin, nandun na po lahat sa loob ng Biblia. Kailangan lang po nating basahin. Kaya para ang isang tao ay maging banal at tuwid at maging godly, maging makadiyos habang nandito po sa mundo, ay sabi niya dito, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Huminto po muna tayo dyan. Sabi niya, dapat maging matalino tayo. Kasi ang tanong ng Panginoon, anong klaseng tao kayo pagdating ko? Sabi niya, dapat maging banal kayo at makadiyos. At para magampanan natin yung alituntunin, yung requirements ng Panginoon na tayo po ay maging banal, dapat po maging wise tayo sa ating pamumuhay. Sabi niya, mag-ingat kayo na kayo ay mamuhay na may katalinuhan at hindi maging mangmang.
making the most of every opportunity. Gamitin natin lahat ng pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon para maiayos ang ating mga buhay dahil ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Because the days are evil. Yes po mga kapatid, masama na po ang mundo ngayon. At yan po ay hindi dapat tayo nagugulat, sabi ng Panginoon. Do not be surprised. You can take off the verse, please. Do not be surprised, sabi ng Diyos, kung nakakakita kayo ng sobrang kasamaan sa panahon ito dahil ito ay mga sinyales ng nalalapit na pagdating po ng ating Panginoon. Habang pasama ng pasama ang mundong ito, palapit ng palapit ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya tignan po ninyo ang daming gyera, ano? Hindi na lang noon sa Middle East lang ang may gyera. Ngayon, lahat na ng parte ng mundo may gyera. At hindi mo na kailangang pumunta sa Middle East para makakita ka ng gyera dahil sa loob ng tahanan may gyera na din. Yan, nagliliparan ang mga plato, ang mga baso, ang mga kutsara at mga pinggan, mga timba, di ba? Lumilipad, parang may nuclear weapon din na sumasabog minsan. Oh, yung bunganga ni Mrs., ganon, parang Armalite. Si Mr. naman, parang may hawak na anumang destructive weapon. Ano? So yan, lahat na po ng parte ng mundong ito ay may giyera. At sabi ng Panginoon, huwag kayong magulat at huwag kayong mabahala dahil ito ay mga sinyales ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. So kailangan po nating maghanda. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong maging mangmang kagaya ng mga panahon na hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon. Ano ba kasi ang nangyari nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon? Dahil sa ating kaignorantihan, marami tayong nagawa sa ating mga buhay, naging marumi tayo, naging palalo tayo, naging mga makasarili tayo, kasakiman, yan, naging magagalitin tayo, lahat na sinunod natin, kung ano ang dinidikta ng sarili natin para sa ating sariling kapakanan, yun ang sinunod natin. Kaya yan, nagkamali tayo ng mga desisyon, nagkamali tayo ng mga emosyon, okay? Kaya ang sabi nila, kung galit ka at galit na galit ka, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Ikulong mo na lang sarili mo sa loob ng kwarto kasi baka may madamay pa sa galit mo. Kaya yan po, dahil sa mga hindi natin na-control na mga emotions natin, ayan, nagkaroon tayo ng mga kasalanan, nakagawa tayo ng mga krimen na sanhi po kung bakit po tayo nasa loob ng bahay pagbabago. Pero kapatid, kahit nandyan ka sa loob ng bahay pagbabago, yan kasi ang tawag ninyo, di ba? Imbis na sabihin natin na bilangguan, tinawag ninyo ang inyong mga selda na bahay pagbabago. At maganda po yan, mga kapatid. Kasi as we keep declaring, lagi nating dinideclare na, ang selda namin ay bahay pagbabago. Itong selda namin ay bahay pagbabago. Talagang magkakaroon ng pagbabago. Kasi kung ano ang dinideclare mo, yun ang mangyayari. Pero kung lagi mong dinideclare, ano ba namang buhay ito, para kaming nasa impyerno, parang kasama namin si Satanas, edi talagang yun din ang mangyayari. Kaya yan, para tayong may sungay minsan, lahat ng makausap mo, parang may sungay na, kaaway na lahat. Diba? Kasi yun yung dinideclare natin, yun yung pinapaniwalaan natin. Pero kung maging positibo tayo, okay, positive din po ang mangyayari sa atin. Kaya mag-ingat po tayo, sabi ng Panginoon, mag-ingat na tayo. Noon naging ignorante tayo, kaya isinuko natin yung ating mga sarili sa demonyo. Kaya naging instrumento tayo ng demonyo para maipatupad ang kanyang mga kasamaan. Alam niyo po ang demonyo, hindi siya makagawa ng sarili niyang kaharian. Kasi ang demonyo walang kapangyarihan na gumawa ng sariling kaharian. Kaya ano ang ginagawa ng demonyo? Inaagaw niya yung kaharian ng Panginoon. Hindi rin makalikha ang demonyo yung sarili niyang tao. Kaya ang ginagawa niya, inaagaw niya yung mga tao na nilikha ng Panginoon. Kaya naging tao tayo ng demonyo noon. Everyone, tayo po lahat ay nagkasala at nung nagkakasala tayo dahil sa hindi pa natin pinapasok ang Diyos sa ating mga buhay, tayo po ay naging
kasama sa kaharian ng demonyo. Pero salamat sa Panginoon kapatid, dahil nandito ka ngayon, nandito ako ngayon, binago tayo ni Kristo sa pamamagitan ng katotohanan na napapakinggan po natin mula sa salita ng Panginoon. Kaya yan po mga kapatid, wag po tayong magsawa. Wag po tayong magsawa na makinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita po ng Panginoon ay magbibigay po ng kalayaan. Hindi man po kalayaan sa rehas na yan, pero kalayaan po mula sa kaignorantihan, kalayaan po mula sa kamangmangan, kalayaan po mula sa pagkakabihag ng demonyo sa bawat isa sa atin. Kaya kahit nasa bilangguan po kayo mga kapatid, pwedeng maging langit. Dahil nasa inyo po ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Kaya palakpakan naman po natin ang Panginoon mga kaibigan. Hallelujah! Mahal po tayo ng Panginoon. Kung sa tingin mo sa sarili mo is patapon na ang buhay mo, sa Panginoon, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kapatid. Imagine, Diyos, dugo niya ang ibinayad niya para ikaw ay mapalaya, para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang napakadakila ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya wag po nating sayangin. Wag po nating itapon. Amen? May pagkakataon po tayo na manampalataya kay Kristo. Ngayon din, umpisahan na natin ngayon. Amen? At maaaring sabihin natin, ay, di bali, pastora, pinanganak ako sa isang relihiyon, doon na rin ako mamamatay sa relihiyon na yon. Okay, ganito po yan, mga kaibigan. Hindi po nakakapagligtas ang relihiyon. Pati po itong free believers na kung nasaan po kami, kabilang, hindi po kami nakakapagligtas. Hindi po nakakapagligtas ang church natin. Hindi po ako nakakapagligtas kahit po nagbabahagi ako ng salita ng Panginoon, hindi po ako makakapagligtas. Ang tanging makakapagligtas lamang ay ang ating Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay na walang hanggan. At walang makakarating sa kaharian ng Diyos sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Kristo lamang. Kaya nararapat lamang mga kaibigan na ang pundasyon po ng pananampalataya ng bawat isa ay kay Kristo lamang po sana. Amen? So ano pa po ang gagawin natin mga kapatid? And in the next verse, therefore, sabi niya, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sabi niya dito, so wag na tayong maging mangmang. Wag na tayong magpakamangmang. Ginagawa na tayong matalino ng Panginoon. Okay? At alam niyo po, ang pagiging matalino, hindi po yung pagiging magkakaroon ng maraming award, maraming medal, o kaya maraming trophy. Ang pagiging matalino po, mga kaibigan, base po sa salita ng Panginoon. Ito po yung pagkikinig natin sa salita ng Diyos at pagpapatupad po natin or pagsasapamuhay po ng ating mga napapakinggan. You can take away the verse, please. Ng ating mga napapakinggan. Ano po yun? Kaya kung mapapakinggan natin, minsan may mga preacher na naglalahad na kailangan nating magpatawad, patawarin mo na ang nagkasala sa'yo, o kailangan nating isapamuhay yun. Kasi yan po ang magiging basihan ng ating Panginoon kung tayo po ay malililigtas o hindi. Dahil sa pamamagitan po ng, hindi lang po ng pakikinig ang ating kaligtasan, kundi ang pagsasagawa po ng ating mga napapakinggan. Amen? So sabi niya dito, therefore, do not be foolish. Pero kailangan niyong maintindihan ang will ng ating Panginoon. Ano ba ang will ng ating Panginoon? Tayo po ay maging banal at maging makadiyos habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon. At hindi po tayo magiging makadiyos kung wala po ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? So importante po na mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon para po sa ganon ay mabago yung ating mga isip, malinisan, at maalis po yung ating mga puot, mga sama ng loob, at mga galit, paghihiganti sa ating mga puso.
Okay? Kasi ganyan po ang tao. Magaling tayong magtago ng ating mga sama ng loob. Mga nakatago po sa loob. Maaaring nakangiti tayo sa labas, pero sa loob po, meron tayong mga kinikim-kim na galit. Meron tayong mga plano na gusto po nating maghiganti sa mga nakasakit sa atin. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon. Alisin na lang po natin. Ibigay natin sa ating Panginoon at papalitan ng Diyos ng pagmamahal, kapayapaan at kagalakan. Maaring ang tanong natin, di paano naman pastora yung mga gumawa ng masama sa amin? Alangan naman na ganun-ganun lang. Wala man lang silang kaparusahan. Kailangan nilang maparusahan. Trabaho na po ng Panginoon yon. Alam nyo, kung binigay po natin sa Panginoon ang lahat po ng ating kabigatan, ang Panginoon nangako na siya po ang magtatanggol sa atin at siya po ang makikipaglaban para po sa atin. At mas magaling po si Lord na maningil. Okay, mas magaling po si Lord na maningil sa mga tao na nagkulang or nagkasala po sa atin. Kaya wag po nating ilagay sa ating mga kamay ang batas. Ibigay po natin sa ating Panginoon. Okay? So ano pa ang gagawin natin para po mamuhay tayo na may kabanalan at maging makadiyos dito sa mundong ito? Sa susunod po na bersikulo in verse 17, do not get drunk on wine. Sabi niya dito, verse 18, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Okay, be filled with the Spirit. Let's stop there. Okay, you can take out the verse. Sabi niya dito, huwag tayong magpakalasing sa mga bagay na nakakalasing. Alam niyo, hindi lang po alak ang nakakalasing, mga kaibigan. Kasi alak lang naman ang iniinom na pagkatapos mong inumin ay pasuray-suray ka na, wala nang direksyon yung paglakad mo. So ang akala lang po natin ay alak lang ang nakakalasing. Hindi po, pati po pagmamahal sa pera, pati obsession sa mga bagay na hindi po kaaya-aya or hindi po nakakalugod sa Diyos, nakakalasing din po yan. Amen? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpakalasing sa mga bagay na ikapapahamak ninyo or magdudulot sa inyo ng kasamaan. Bagkus ang gawin ninyo, mapuspos kayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya yan din po mga kapatid ang itinuturo po natin. Hindi lamang po yung mga blessing, hindi lamang po yung mga pagpapala na makakamtan po natin habang tayo po ay nananampalataya sa Diyos. Pero tinuturo din po natin ang pagkakaroon o pagpapapuspos po ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu, siya po ang magtuturo sa atin kung paano po tayo mamumuhay ng may kabanalan. Siya po ang mag-i-enable sa atin, siya po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan at kalakasan para mapagtagumpayan po natin ang lahat po ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Pati po yung temptation. Alam nyo, ang demonyo, ang armas niya sa atin is temptation. Yung sabi nila, tukso, layuan mo ako. Huwag mong hintayin na tukso ang lalayo kasi trabaho ng tukso ang mangtukso. Kaya hindi talaga siya lalayo kasi faithful siya sa trabaho niya Mangtukso talaga ang trabaho niya. Kaya wag mong sabihin na tukso, layuan mo ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Amen? Ikaw ang lumayo sa tukso o kaya siya ang palayasin mo. Pwede nating, alam nyo, kapag napuspos po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, pwede nating i-command ang demonyo na lumayas. Kaya kung papakinggan po ninyo ang mga prayer warriors, alam nyo ang panalangin nila, in Jesus' name, I come against you, Satan. Leave this place. Mga ganun. Pinapalayas nila ang demonyo sa isang tao o isang lugar. Bakit? Meron tayong kapangyarihan para labanan ang demonyo dahil tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon. Pero kung hindi po tayo napuspos, wala po tayong kapangyarihan, kapatid. Kahit po napakatagal na nating nag-church, kahit po palagi tayong, kahit bahay na po natin ang simbahan, kung hindi po tayo napuspos ng banal na Espiritu, wala po tayong kapangyarihan. At alam niyo po, ang Holy Spirit, mga kaibigan, yan po ang selyo na tayo po ay pag-aari ng Diyos. He is the seal of ownership of God to man.
Yan po ang magiging tatak, kagaya po ng logo, di ba? Sa mga BJMPs, may sarili-sarili silang logo. Kunwari sa Kidapawan, o merong logo ang Kidapawan, kaya may tatak. Ibig sabihin, kung may tatak yung mga bagay, kunwari may ipapapirma si warden o si jail officer, kung wala yung seal, hindi legit yung papel, hindi legit yung document. Kasi wala yung selyo na yun ay inaaprubahan or yun ay pag-aari ng BJMP ng Kidapawan. So kahit na nandun yung, "Dear sir, may I solicit or may I ask something like this?" Kung wala po yung selyo ng BJMP ng Kidapawan, hindi po legit ang document na yan. And pareho din po yan sa ating pamumuhay, sa ating spiritual. Kung wala po ang selyo ng banal na espiritu sa atin, tayo po ay hindi pag-aari ng Diyos. Kahit po ang tatay mo ay pastor, ang nanay mo ay lingkod ng simbahan, kung wala po ang selyo ng Holy Spirit ng Panginoon, we do not belong to God. Kaya importante po mga kapatid na tayo po ay magpapuspos. Paano po tayo magpapapuspos ng banal na espiritu? Yan, magbasa po ng Word of God, makinig, kagaya ng nangyayari ngayon, nakikinig kayo at magpuri. Okay, magpuri po tayo dahil yan po ang kasunod na sinabi ng Panginoon. Aside na tayo po ay magpapuspos ng banal na espiritu, in the verse 19, ano ang sabi niya? Mag-usap-usap kayo gamit ang mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Yes. Pagpupuri para tayo po ay mapuspos ng banal na espiritu at maging banal po tayo at maging makadiyos sa mundong ito, kailangan po ng pagpupuri. Kaya salamat sa Panginoon dahil parte po ng Bible study natin or service natin ang praise and worship. Kaya yan po ang ginawa natin kanina. Mayroong alagad ng Panginoon na siya ang namuno para tayo ay pumalakpak, sumayaw, sumigaw, umawit sa Panginoon dahil ito po ay bilin ng Diyos. Kaya wag niyo pong sabihin na ay para namang kaming mga timang kasi, para kaming mga mangmang na, para kaming mga baliw, pumapalakpak, sumasayaw. Hindi po pagiging baliw ang pagpalakpak at pagsayaw at pagsigaw ng papuri sa Diyos. Ito po ay bilin ng Panginoon na kailangan po nating gawin. Kaya wag po kayong mahiya, pati po yung pagtataas ng kamay, wag po kayong mahiya na magtaas ng inyong mga kamay. Bahala ang katabi mo, kung ayaw niyang magpuri, bahala siya. Pero ikaw kapatid, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Kaya sumunod po tayo sa mga bilin ng Panginoon. Kaya yan, nagpupuri tayo, sumasayaw tayo, pumapalakpak tayo, kaya tumatayo tayo bilang pagrespeto, di ba? Kung dadaan nga si jail officer, tatayo tayo, yuyuko tayo. How much more sa ating Panginoon na kataas-taasan. Kailangan pong tumayo tayo habang tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. At ano ang panghuli na gagawin natin para maging banal po tayo? Ay, sabi niya, always give thanks. Okay? Always give thanks to God, the Father of everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Kailangan po tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng pagkakataon sa ating mga buhay. Give thanks to the Lord in all circumstances. Pati po ba sa masamang circumstance? Pati po ba sa mahirap na mga pagkakataon ng aming buhay? Opo, kasi sabi ng Panginoon, all circumstance. At kung mahirap man ang pinagdadaanan mo, at kung may mga bagay man na sa buhay mo na parang hindi ka tanggap-tanggap, sabi ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, tayo ay magpasalamat. Bakit? Merong ginagawa si Lord sa bawat circumstance or sa bawat trial sa ating buhay. Gusto niya tayong patatagin, gusto niya tayong mas lumapit sa Kanya. Kung bakit pinapahintulutan ng Panginoon ang trials, kasi gusto ng Panginoon na palagi tayong lumalapit. Kasi kung may trials, kung may pagsubok, ayan, naaalala natin ang Panginoon. Kaya tignan ninyo, ang mga tao na nakalimot kapag lumindol, ay Diyos ko! Kapag bumagyo, ay Diyos ko! Kapag may sunog, ay Diyos ko! Sa sakuna lang sila tumatawag. Kaya minsan, sinusunod-sunod ng Panginoon ang sakuna para tawag lang tayo ng tawag sa ating Panginoon.
Okay? So yan po ang mga gagawin natin para po sa ganon ay maging banal po tayo at maging makadiyos habang hinihintay po natin ang ating Panginoon para dalhin niya tayo sa kanyang kaharian sa langit. Sana po mga kaibigan, nakatulong po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito para mas lumalim pa po at mas lumawak ang pagkakaintindi po natin tungkol po sa paglilingkod at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kaibigan at magpatuloy po tayo, sabay-sabay tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag po nating sukuan, huwag kang tumalikod kapatid. Hatandaan mo, mahal ka ng Diyos. At kapahabang sa iyong paghihirap, tumawag ka sa Diyos. Ano ang pangako ng Panginoon? Kung tatawagin natin siya, siya ay to the rescue. He is never late. Hindi siya nalilate sa pag-rescue sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya huwag po tayong mag-atubili na tumawag sa Diyos na buhay at makapangyarihan. Salamat sa pakikinig at bago ko po ibalik sa ating MC, tayo pong muli ay yumuko para po sa isang panalangin. Hallelujah! Salamat po o Diyos, salamat sa mga buhay ng mga kapatiran naming mga PDL sa iba't ibang BJMP, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na muli po ay pinaalalahanan mo kami, Panginoon, sa kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito, O God, na meron pong kabanalan at meron pong katwiran at meron pagiging makadiyos, Panginoon. Pero hindi po namin kaya, O Diyos, na mabuhay ng banal kung wala ka po, Panginoon, na gumagabay sa amin. Kung wala ka po, Panginoon, na nagpapalakas sa amin para po sa ganon ay matalikuran namin ang mga masasamang gawa na aming nagawa noong kami pa po ay hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil sa iyong pagmamahal, narito po ang iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin mo sila palagi ng iyong banal na Espiritu, O God. And Lord, pakinggan mo po ang kanilang mga hinaing para ito po ay maging isang napakalaking testimonyo, O God, sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa lahat po ng aspeto ng buhay nila, O God, at ikaw lamang po ang siyang mapapurihan at madakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa pakikinig at binabalik ko po sa ating MC.